Kinondena ng G7 ang agresibong aksyon ng China sa Indo-Pacific at pang-aabuso sa barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang Group of Seven ay binubuo ng 7 pinakamalalaki at maunlad na bansa sa mundo, kabilang ang Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom at United States. Tinawag ng G7 na illegitimate, provocative, coercive at mapanganib ang mga hakbang ng China sa South China Sea. Ang US Embassy sa Maynila nababahala sa sitwasyon sa South China Sea, kabilang ang patuloy na paggamit ng mga mapanganib na maneuvers at water cannons laban sa mga barko ng Pilipino. Nagkasundo ang grupo na magtutulungan ang mga miyembro nito para palakasin ang seguridad at katatagan sa buong Indo-Pacific. Nagsagawa ng malakihang military strike si US President Donald Trump laban sa Houthi sa Yemen na nakahanay sa Iran kahapon na ikinasawi ng higit 20 tao. Bukod dito, binalaan din ni Trump ang Iran na main backer ng Houthi na kailangan itong ihinto ang suporta para sa grupo. Ang military strikes ay maaring magtagal ng ilang linggo na itinuturing na pinakamalaking US military operation sa Middle East mula nang maupo si Trump nitong Enero. Bumubuti na ang kalagayan ni Pope Francis sa nakalipas na linggo ng kanyang pamamalagi sa Gemelli Hospital sa Roma. Ito ang kinumpirma ng Vatican News base sa inilabas sa medical update ng Holy See Press Office. Nagpapatuloy pa rin ang high-flow oxygen therapy ng Santo Papa para mabawasan ang kanyang paggamit ng mechanical ventilation tuwing gabi. Samantala, nangangailangan pa rin si Pope Francis ng atensyong medikal para sa kanyang respiratory physiotherapy na nagpapabuti ng kanyang kalagayan. Kalezal Pordilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.